TL, hi. Oh, hi. Hello, hello. Nag-lipstick ba ako saglit? Ako din. Kumusta? Ikaw ang kumusta? Actually, di ba pumunta kami Manila kasi photoshoot. Yes. Ayun. Nakabalik ka na ba? Oo. 4 days lang ako dun eh. Wait lang. Mm. Mm-mm. Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Yeah. 4 days lang ako pero 3 days lang talaga sa Manila. Sa Dumaguete kasi nag-whole day ako nung papunta ako dun. Kasi hapon pa yung yung flight. Oo, flight. Wala, ang naipon ko lang naman dun is flu. Nagka-flu ako. Ala! Oo, kasi kulang ako ng tulog. Like, as in, Nasira yung rhythm nyo. oo, the Oo. whole time na nandun ako, kulang sa tulog. Kasi first night, Thursday night, di ba, Friday photoshoot. So, Oo. Thursday night, tulog ako. Yung ka-roommate ko si Teya, kilala mo si Teya, di ba? Coach Thea Peralta? Siya yung ka-roommate Oo. ko sa hotel. Oo. Pareho pala kami hindi makatulog nung Thursday. Oo. Unusual sa akin kasi kahit saan naman ako mapunta, basta pagod yung katawan ko. Kasi whole day ako Nakakatulog naman. nakatulog ako. So, tas nakatulog ako siguro mga 11 PM na. Tas pagising-gising ako, maaga pa kami nagising, like mga 4:30 pa kasi dapat 6:30 na sa photo. Oo. Hala ka, on the, Ilang oras lang yun. on the way to photoshoot, nasa van kasi kami ni Catherine Castro. Nagkwento siya, ba't di siya makatulog? Yun nga, yung kwento niya is, may dalawa daw na na mumu sa kwarto. Yung isa white lady, Oh, isa naman black lady. May pala siya, meron siyang third. naka-open third eye So, niya. hindi daw siya pinapatulog ng white. Tapos ako, Shucks, ang hirap naman nun. oo. Ako naman, pero walang ginagawa sa kanya. Hindi lang talaga siya pinapatulog. Parang ayaw umalis sa harap niya, ganun. Oo, oo. Tapos, tinanong siya kung, si Chris, kumusta? Hindi naman siya ginagambala. Kasi wala akong nakikita eh. Wala akong pake. Sabi niya, Oo. yung itim kasi nandun lang siya sa may door. Hala ka, syempre, may 2 nights pa kami. Kaya, Buti hindi siya siya, kasi, before mag third night, umuwi na siya. Ng Baguio lang siya eh. So, ah, ako na lang yung, ay kahit nga nung second night after ng photoshoot, hindi na rin ako nakatulog ng maayos. Dahil doon, dahil sa, iniisip niyo na yung multo. oo, tapos nagpapalipat na nga siya ng room. Ayaw Hmm. niya na, basta yun yung reason. Kumbaga, wala akong maayos sa tulog ng dead. I think mga 3 hours lang yung talagang tulog ako. Shucks, hirap. Oo. So, sirang-sira yung rhythm ko, tapos, di ba may something pa sa hangin sa Manila. Mm-mm. So, yun, nagsama-sama yun. So, biruin mo, last night ko, sa Saturday night? Yeah, Mm-mm. Saturday night, nagpa-consult pa ako online. Kasi hindi ko na matiis. So, Like, doctor. doktor, kasi Oo. meron akong app eh. So, first time na gamitin ko yun this year. Last year, lagi ko nagagamit yun eh. Tapos yun Mm. na, so far may naman, may sumagot, may nagbigay ng reseta. Buti na lang yung kaibigan ko pumunta doon, yung best friend ko. So, nandun kami nung third night, kami yung nag-occupy. Binilhan niya ako ng medication, like in the middle of the night. Alauna na nga yun eh, ng madaling araw. Mm-mm. Kasi ubo ko ng ubo, hindi kaming dalawa makatulog. Siguro, Mm. napakaganda naman na experience ko, di ba? Yun. Shucks. Pero ngayon nakabawi na yung katawan mo, TL. Nakabawi naman. Pag-uwi ko dito nung Sunday evening, nakatulog ako agad mga 9:30 pa lang ng gabi. Tapos nagising Mm. ako mga Mm. 7:30 ata ng umaga or 8. Umaga. Oo. Straight 10 hours, parang baby na tulog. Nag nagbawi ng tulog. Nag-uwi talaga ng tulog. Pero, Grabe, sakit sa katawan nun. 3 hours lang sleep nyo. tas ngayon, actually may slight fever ako. Pero okay lang naman. Pero hindi halata sa boses na Hindi naman. okay. Okay lang mag-call ngayon Hindi, or okay lang. Yeah, okay lang. Okay lang. Hindi naman yung tipong, actually hindi nga nakikita sa thermometer yung lagnat eh. Parang lang siya. sakit ng katawan siya? Hindi, actually hindi masakit katawan ko. Yung may problema lang is yung, parang akong may sore throat ngayon. Tas yung boses ko. Tas Oo. medyo matamlay lang ng konti yung katawan. Pero Oo. hindi tipong, kung nakahiga na lang buong araw. Actually, wala sa mood May na energy yung katawan naman. ko. Parang lang. Hindi lang siya at its peak. Oo. Gets. Ayun. Sa ikaw, kumusta naman? Ayun, sakto TL kasi nung mga nakaraang araw, nag-aano na naman ako sa schedule ko. Tas pag umaga kasi, okay naman akong gumising ng 7:30. Kaso pag nag-a-alarm ako, hala, ang sarap pa matulog.
So, ang ginagawa ko, nagpo-procrastinate ako. Natutulog pa ako. Ngayon paggising ko 10 na, ganyan. Mm. So, siyempre pag late na ako gumigising, gano'n na yung energy ko. Mm. So, gano'n ako the past 2 days ata. Kasi pinapanood din akong anime, so naano na naman yung Kaya bibig. pala. Okay. Oo. Tas sakto kanina, nandito sa table yung cellphone tas nag-ring yung alarm, 7:30. Ang nangyari, napatayo ako. Tas nung nakatayo na ako, ay, okey, sige na nga. Parang na-feel ko na yung energy, eh. So, parang nagkaroon na ako ng motivation na, sige tuloy-tuloy ko na 'to, buksan ko na yung ilaw, tas bangon na ako. Tas ayun, parang, yun, very energetic ulit ako ngayong araw. Ang dami kong natapos kanina umaga na yung mga meditation, journal, yung ganyan. Kaya ayun, since nung may coaching na tayo, sobrang bilis lang bumalik sa rhythm. Kasi alam alam ko na kasi kung paano. Ang ano na lang talaga is yung procrastination, kung magpapakain ba ako sa mga decision making, gano'n. Pero Mm. yun, it's so easy to get back. Although hindi ko maiwasan na, yung ako na, "Sige, gusto ko pa matulog," gano'n, gano'n. Oo. Oo, yung mga gano'n. So, yung ano, Oo. yung time na okay, una, ano ba yung before tayo dun sa interview, ano ba yung tulog mo? Kumusta yung time to sleep mo? Nasusunod mo ba? Time to sleep, yes. Madali lang naman din siyang sundin. Oo. Ang need ko lang is yung discipline sa night routine. Mm. Mm. Kasi 'pag Okey. 'di ko nagagawa yung night routine, more on napupunta ako sa flow of, "Ay, gusto ko pang mag-work," ganyan, ganyan. Mm. Ta's Mm. wala siyang hindi ko dinidisiplina. Ang Mm. nangyayari, mamo-move yung sleep. Pero madali na lang yung sleep TL na 'pag 12, okey, gusto ko na matulog. Ang problem na lang sa sleep is yung puwesto ko sa ano, sa paghiga. Mhm. Parang, hala, paano ba yung tamang puwesto na komportable? Yun yun, parang ang sakit-sakit ng katawan ko. Tapos yun Mm. yung problem ko palati, sa pagtulog. Ta's pagdating ng umaga, 'di magigising ako. Doon pa lang sasarap yung higa ko. So, imbes na gumising ako, "Shocks, susulitin ko na 'to, sige tulog pa." Kasi as in dun ko lang nararamdaman yung sarap ng higa. 'Di ko alam kung anong nangyayaring ano, parang unan, galaw ng unan or Mhm. whatever. Mhm. Yun, so far gano'n. Okey. So, yeah, tinanong ko yung time of sleep kasi wait lang, ano ba yung ano mo, hindi naka-open yung ano, eh, yung profile mo sa akin. Ano yung nakalagay sa chronobiology mo na dapat tulog ka na, na time? 11. Sa 11 dapat tulog ka na, ta's usual na tulog mo in actual is 12:00? Yes po. Bale Ah. yung sa chrono is 11 to 6 yung Mm. sleep, 6 Okey. yung wake time. Since yung parang na-discover natin along the way is 7 to 7:30 talaga yung parang natural na wake time ko. Ganun mo, oo. More on parang okey na sa'kin yung 12, Mm. nagsi-sleep ako, Mm. So, ayun. as long as kapag natutulog ka ng 12 is hindi ka nag-i-struggle sa paggising, okey yun. Kasi in a Hmm. way kung ano talaga yung comfortable sa katawan mo. So, yung sinasabi mo ba na parang kung kailan pagising ka na yun pa yung comfortable na yung posisyon mo sa pagtulog, ano yun, Mm. same ba na routine na 12 to 7? Within that Yes, routine ba? opo, opo, Mm. parang So, gano'n. na-try mo na ba na like 11 PM talagang matutulog ka na ta's gigising ka ng 6? Yun hindi pa. Ay, na-try ko na siya before TL, Mhm. Kumusta? pero nalimutan ko na rin kung anong pakiramdam nun. Mhm. But I might try that Yeah. ulit para at least ma-experiment ko ano yung mas Mm. better na Mm. situation. Mm. Okey. Malaking difference kasi yun, eh, yung 1 hour na Hmm. parang sa chrono mo, eto 11 yung nakalagay na dapat tulog ka na tapos in actual 12 ka pa natutulog. So, Hmm. as ngayon kasi okey yung pakiramdam mo pero meron ka pa kasing problem sa sleep.
So parang yung sinasabi ng muna position, there's a possibility na may kinalaman din yun sa timing ng sleep mo. Sleep. Kasi parang dun ka pa nagiging comfortable kung kailan gigising ka na eh. So that tells me na hindi nagkaroon ng saktong rest yung katawan mo nung first half of sleep mo. Kasi may delay sa ano Oo, eh. nagde-delay kasi yung may cycle din kasi yan eh. Alam mo yung REM na sleep, yung deep Right. sleep talaga. Yeah. So it's always 90 minutes yung ano niya, yung Mm. cycle. So kung matutulog ka on time, that would be really good for your body. So yeah, I would recommend i-try mo muna matulog on time. Like by the way, kahit sa routine mo din ngayon, like anong oras ka, 'di ba 12 ka natutulog? Anong oras ka nag-o-off screen? Ay, off-screen, hindi ako nag-o-off-screen Yun. TL. Isa pa yun. So, Okey, kasi okey. pag hindi ka kasi usually, kung gusto mo talaga makatulog ng 11, off screen ka na ng mga 8 or 9 PM. So, Hmm. latest yung 9 PM kasi kailangan ng katawan natin ng 2 hours na adjustment time para ma-convince yung katawan mo na it's time to sleep. Kasi nga, example, nung time na wala pang cellphone, wala pang TV, mga ganun. So, yung normal talaga na tulog ng tao was earlier, like 8:00 ng gabi. Kasi, the moment na magdilim na sa labas, indication na yun ng katawan na, magpo-produce na ako ng melatonin. So, yung melatonin, yun naman yung nagpapatulog sa atin. So, if napapansin mo, you can buy melatonin dun sa sa drugstore as a sleeping pill. Kasi yun yung pinoproduce ng katawan natin kapag nagdidilim na. And because of the gadgets na ginagamit natin, we're always on screen, hindi siya nagpo-produce ng melatonin agad-agad because may light pa na pumapasok directly sa mata mo. So, yung katawan mo hindi pa convinced na time na to sleep. So, kahit pagod na siya, nilalabanan pa din siya nung circadian rhythm. So, ngayon, Right. you have to, kaya ako yung ginagawa ko talaga, actually nasira kasi yung nasira yung rhythm ko ng Maynila. So, I have to, next week start na naman ako ng pagbalik dun sa routine ko na, na ako consistent na ako na 8 o'clock, wala na akong screen time. So, it's effective kasi 10:00 tulog na talaga ako pag dun sa Cebu kasi like 10:00, yun pa yung time na nagiging active yung utak ko. Kasi nga on screen pa ako. So that's Opo. also the reason why sa inyo, lagi ko naman na-encounter to sa mga VIP mentees ko na nagkaka-problem sila, especially connectors, nagkaka-problem sa productivity, like mas productive sila sa gabi kaysa morning. Which is, of course, kasi on screen ka pa. So, mag-aano talaga siya, magti-trigger siya sa utak mo. Remember that your number one priority is your mind. So, if you want Yeah. to switch it off on time, you have to off screen on time. So, that's Okay. one thing to remember. So, again, off screen 2 hours before your intended time to sleep. So, you can do a lot of things for 2 hours na naka-off screen ka. So, alam mo yun, pag example, may mga task ka na nakalista sa para sa araw mo. Tapos, i-categorize mo, alin dito yung nangangailangan ako ng screen, alin dito yung hindi. So, yung mga hindi nangangailangan ng screen, dun mo ilagay sa end of the day mo para makatulog ka agad. So, Correct. pag nag-off screen ka ng 8 or 9, dun mo na gawin, like example, journaling. Di mo naman kailangan ng screen kung notebook ang gamit mo, or reading books, or ano pa ba yung mga recreational activities mo na na lang, parang low energy na lang yung kailangan. So, dun mo ilagay sa gabi. Yun. Okay. Saka yung socialization na sa family mo, like while having dinner, or after dinner, dun pa kayo magchichika-chika. Tapos after that, pwede ka na makatulog eh. 'Di ba? So, yun, you can also do that kasi that would actually help your oxytocin as well. Like dinner, let's say di-dinner kayo 7 until 7:30. So 7:30, pwedeng bihis ka lang konti tapos balik ka sa sala, chika-chika kayo. After that, makakatulog ka na as long as walang screen. Downtime na kasi 'no, Oo, TL, downtime na 9 talaga to siya. 11. And ang ginagawa ko naman kapag example, of course there will always be times na feeling mo hindi mo natapos lahat actually hindi mo talaga matatapos lahat ng trabaho in a day. So of course, there's a tendency for you to overwork, like, may pa ako, may time pa ako, 11:00 pa yung tulog ko, so trabaho muna ako from 9 to 10 or 10:30. Kaya nag-i-screen time ka pa din kasi nagwo-work ka pa Feeling eh. mo So marami kailangan kang mo yung time. screen. So what you can do, this is my suggestion according to what also worked for me. Kasi para naman mind yung natin, yung priority. What I do is kapag
kapag daytime, inuuna ko na talaga yung mga importante. Kasi nakikita ko din naman, sometimes may pakiramdam talaga ako na, ay hindi ko matatapos lahat 'tong nakalista na task ko. So inuuna ko yung importante na matapos today, and then yung mga hindi ko natapos today, kung Tomorrow. screen time ko na, ay kung off screen na ako dapat, hindi na ako nagtatrabaho. So ang ginagawa ko, ina-adjust ko yung time ko, like example, okey hindi ko natapos yung 3 importante na dapat natapos ko today. Matutulog ako ng maaga, gigising ako ng maaga. That's what I did today actually. Matatapusin. Oo. So, example, kagabi dapat nakapagsulat na ako ng email para sa kaninang umaga. Hindi ko siya nagawa until nag 10 PM na lang kagabi. So, since hindi na ako puwede mag-screen ulit by 10, natulog na lang ako, nagising ako ng 5. So far okay naman, nag-work talaga yung utak ko. So, Oo, oo. mas actually mas okay yung gano'n, especially connectors parang mas mabilis ka pa mag-adjust into morning na trabaho kaysa late evening ka. I Correct. mean, yeah, it will work na evening ka magwo-work, kumbaga beyond 10 ka, pero hindi siya maganda kung palaging nangyayari, okay? So, Gets, nagme-make gets. sense ba yun? Yes, yes, yes. Ayun. Definitely. So, meron ba akong hindi na address dun sa mga binanggit? So far naman with regards sleep, I think na ano naman lahat. So, for moving forward, sleep at 11 PM. Mm, Tapos off screen by 9 PM. mm, And basically ang priority kasi is yung mind. So, mm. super important yung off screen. Yes. And tawag dito. Hala, wait lang, meron akong isang nalimutan. Sige, go. Yung sa part na ayos sa tasks. Yung sa task. Kapag it's more on prioritization din 'no, TL, Mm, mga mm, important ta's tapusin mm. na siya. Yeah. And then ang plan of action is tulog na lang ng maaga, gising ng maaga. Yeah. Ay, okay. Actually, meron akong shucks, ido-drawing ko ba na naman? Meron akong comparison niyan sa sleep. Ay hindi ko pa kasi siya pinost. Opo. So, let me see kung nandito pa siya sa ano ko, sa screenshot ko. Share ko sa'yo quickly para Mm. mag-gets mo yung importance ng timing sa sleep. Kasi graph siya, eh, sobrang visual. So, I think Mm. mas mage-gets mo siya kasi visual pa. Let me see. Hopefully nandito pa siya. Otherwise kung wala na, Mga yung ano yan TL, results nung sa VIP mentees. oo, actually, napansin ko din kasi 'to, along the way while kumbaga this is a result of a lifelong self-awareness kumbaga. Napansin ko din 'to siya, and also this is actually backed by science. So kumbaga kinonfirm lang ng science yung experience ko. Pero this is applicable to everyone, hindi lang depende sa kung ano yung HBP type mo. Applicable na siya for everyone. As much as I admire humans, Ano ba most naman yan? Ang sagot si Bixby. Hindi kami siya tinawag. Bastos. Nakiki-ano din, HBP. Mm. Ano ba gamit mo? iPhone? Samsung TL. Si Bixby rin sa'kin. Nagbe-Bixby ka din? Natutuwa yung mga anak ko sa Bixby, eh. Kasi puwede mo siyang yung ginagawa ko 'pag matutulog na sila, yung sasabihin ko, Oo. "Bixby, tell me a bedtime story." Wag gan oo. Ta's yun yung inaano nila. Oo, natutuwa sila ta's every night sasabihan ako, "Mommy, mag-Bixby ta." Tawagin si Bixby. Hanggang sa hindi na lang tuloy sila nakakatulog agad kasi kaka-Bixby, eh. Okay, wait lang, malapit na. So, ayun. Where is it? I think, hmm, bata ay hindi yan. HBP results. Ito ata yun, let me see. Otherwise, I think, ang ingay. Yan, I think ito yun.
Kasi na-discuss namin 'to. Ay, ano 'to? Na-discuss namin 'to nung isang VIP mentee ko, na connector din. Kasi yun nga nag-aano siya, nagtatanong siya about sa sleep. Ewan ko ba bakit yung connectors hirap na hirap sa ano, sa tulog nila. Sa sleep talaga. Oo, mostly connectors yung ano, yung Hmm. naghihirap sa parang adjustment sa sleep. Ay, ito na. Kami kasi ano eh, basta pagod lang yung katawan namin, mabilis kami makatulog. Madali lang mag-sleep. Oo. Hindi masyadong issue. Kumbaga, we know we have total control of our sleep. Ay, TL, feeling ko meron din akong nakakalimutan sa sleep. Kasi kung priority yung mind, dati ang bilis kong makatulog kapag nagme-meditation ako before mag-sleep. So, baka yun din yung need kong ibalik. Oo. Try mo ibalik. Mm. Kasi nakakatulong naman talaga yung meditation. Mm. So, kita mo na? Yes, yes, yes. Ayan. So, eto yung ano. Wait lang ha. So, sleep-wake timing under ranking. Excuse me. So, kung nakita mo, itong mga star, ito yung on time. On time. So, ito yung sleep timing. Ito naman yung wake timing. So, sa time, syempre, negative, nandito yung late sa negative na side. Apo. Ito naman yung early. Ito yung early sa papuntang dito sa left side, tapos late naman papunta doon. So, sa sleep kasi, kaya parang parang tawag nito, parang nagko-conflict yung X and Y, di ba? Kasi dito yung late niya is nasa negative, dito naman early yung nasa negative. Kasi yung kasi yung wake up is more on time na lang talaga yung pinagbabasehan niya, hindi na yung duration ng sleep mo. So, mas late ka matulog, mas groggy mas groggy siya sa katawan. So, yeah. Ayan, so kapag on time ka na na mag-sleep, at saka on time ka na mag-wake up. So let's say 10 tapos 6 ka magising. That is actually the best the best for you. Kasi of course, complete na 8 hours 'yun, or kung hindi man 8 hours, 7 hours lang, the best pa din 'yun for your body. So, in terms of productivity, function of the body, everything that goes after waking up, ito yung best talaga. Kasi everything, kumbaga, in your day, everything rises and falls with your sleep and wake cycle. So, kumbaga, yun yung basihan ng katawan mo every day. Ngayon, let's say, natulog ka on time. Okay, so that is, natulog ka on time, pero early ka nagising. So, it's still good. Number 2 to sa ranking. So, ito yung number 1, ito yung number 2. Okay? So, tulog ka on time, gising ka early, okay na okay lang sa katawan. Walang problema. Kaya nga yung ginawa ko kagabi, di ba? Meron pa akong mga task na hindi nagawa, like yung pagsulat ng copy ay ng email. So, hindi ko na pinilit. Kasi yung screen time, makaka-delay yun ng tulog ko. So, tulog na lang ako on time, gising na lang ako early. Earlier than my usual, kumbaga, earlier than my chronobiology says. So, okay lang yun. Walang problema yun sa katawan masyado. Ngayon, kapag example, natulog ka ng late, okay? Tapos on time ka na nag-wake up. Third ranking lang siya. Meaning, mas okay pa din na matulog ka on time at magising ka ng early kaysa late ka na matulog pero on time ka na magigising. Gets ba 'yun? Apo, yes, yes, Yeah. yes. So mas importante 'yun na on time ka matutulog. The importance of sleeping on time is really high. So very important siya. Ngayon, ang disruptive is late ka na natulog, late ka pa nagising. 'Di ba? Disruptive na talaga siya sa katawan. Okay pa yung on time ka magigising kasi example, late ka natulog, on time ka nagising, kulang ka lang sa tulog. Meaning, kung hindi ka magnanap in between, makakatulog ka on time mamaya. Kasi Yun sa power hour, no, TL? Oo. Kasi iba-iba naman, actually iba-iba tayo ng power hour So for example, meron ngang connectors na yung power hour nila is to move. Meron Ay, oo pala, yung sa Yeah. akin power hour ko move. Tapos yung susunod na hour, yun yung nap. Yung nap time, oo. Okay lang naman mag-nap, walang problema. Lalo na pag kulang ka sa tulog, you have to nap. Okay? So, kung kaya naman hindi mag-nap, mas maganda para early ka matulog mamaya. Kumbaga, on time ka makatulog mamaya. Yun yung niya, yung parang dynamics ng tulog.
And then, kapag ano kasi, let's say, late ka natulog, pero natulog ka ng mga 10 hours, so late ka din nagising. Wala, hindi ano yun sa Hindi siya, katawan. mas Hindi okay. disruptive siya even though maraming oras. Oo, mas disruptive siya. So, ganun ka-importante yung timing. Again, That's, the best is on time matulog, on time magising. Second lang yung on time ka matutulog, late ka magigising, or on time ka magigising. Ayun ba yun? On time ka matutulog, early magigising. Yun yung second best. Yung third best, actually hindi na siya best eh. Yung third is okay lang siya, pero hindi siya recommended. Yung late ka na matutulog, tas on time ka na magigising. Kasi late ka matulog, on time ka magising, kulang yung tulog mo eh. Diba? Tapos, Ako, kahit TL, nandyan ako sa red ngayon. ito, So, okay. Oo. kaya pala. Pero ang laking difference nung gumising ako ng on time. Kaysa sa mga kahapon. Oo. Oo nga, tama. So, nakita mo na, siguro dati nandito ka sa disruptive. Yes, dahil sa late nagising. Pero at least nandito ka na sa okay ngayon. So, we will work on going to the good and then to the best. Yeah. So, yeah, everything is for for the functionality of your body. So, the more na kaya mong sundin yung chronobiology mo, the better. TL, paano yung on time ka natulog pero late ka nagising? So, sobra-sobra na yung... On time na natulog, tapos late na nagising, okay lang. It's always still better na on time matutulog. Kasi kapag late ka, ganito ha, on time ka natulog, tapos late ka nagising, I'm sure hindi mo sinadya yun. Pwede. Yung nag-ano ka lang. Kasi, pag example, sinadya mo nga na hindi ka nagising ng maaga, which means, hindi, yun eh, nagtatawag pa rin ng rest yung katawan mo. Yung kaya body na talaga yung nagre-require. So, okay lang actually. Right. As long as on time ka na natulog, walang problema yun. Wala masyadong problema, kumbaga. Pero, yeah, as long as on time ka talaga matulog, yun yung emphasize mo sa sarili mo. On time ako dapat matutulog. Bahalang maaga ako magising, late ako magising, or on time ako magising. Wala masyadong doon, issue. Sa pagising. Gets. Oo. Okay, TL noted. So, parang mas mataas yung importance nung on time na sleep versus on time na wake up. Exactly. Okay. Oo. Yung on time kasi na pag-wake up, babawi yung katawan mo pagka maya-maya eh. Aantukin. Oo. Maghanap pa yan ng tulog. Hindi pareho sa on time ka na natulog, kahit early ka hindi ka pareho ng on time ka na natulog, tapos on time ka na nagising, wala nang problema katawan mo dun. Like, pansinin mo, hindi ka masyadong makaka-feel ng pagka-antok kahit nap time mo na. Ako hindi na ako nagnanap eh. Kapag on time ako natutulog, tapos on time na nagigising, hindi na ako naghahanap ng nap. Napapansin yung katawan ko hindi naghahanap ng nap. Kahit papilitin ko na magnap kasi nap time ko, ayaw. So, ganun siya kaganda. Okay. Gets po. Okay? So, na-address na ba natin lahat? Yes. Ayan. Sleep goods na. Okay, that's good. Sige. So, proceed na tayo sa interview. Actually, naka-record na rin naman. Naka-record ba to? Apa. Yes. Okay. Di ko na kasi nakita yung red. So, ang gagawin ko lang naman is mag-ask lang ako ng question. So, just answer as natural as possible. Wala namang problema doon. And as honest as possible. Alam ko naman, honest ka. Charot. Hindi ko alam sige, adjust ko na lang yung number of questions na itatanong ko depende sa isasagot mo. Kasi parang lang to eh. May nakalista lang ako dito. And Sige then, po. yeah, after that, there are two portions ng interview. The first set of questions, pero parang magta-transition tayo to the second portion na hindi mo mamamalayan yun na pala yun. So, first portion is more on parang pang testimonial, tapos yung second portion is more on feedback. So, para alam ko din naman kung ano yung mga dapat nagawa ko na hindi ko naibigay sa inyo sa first batch. Ayun. Alright, ready ka na? Yes. Sige. Alright. Sige, so can you tell us a little bit about yourself, your name, where you live, and what you do? I'm Phoebe Añasco and I'm 22. Tapos I'm here in Pampanga and I'm a brand strategist. I do freelance brand strategy. All right. Thank you for that. So, what made you sign up
for the VIP one-on-one HVP coaching? So nag-sign up ako ay TL okay lang ba na ano, Tagalog? So nag-sign up ako I think that was March, nag-sign up ako for the VIP coaching because sakto yung taas ng level ng need ko to actually fix. I feel like there's a huge need for fixing in terms of my body kasi at that time, feeling ko may roadblock talaga when it comes to it's something internal. Kasi okay naman yung external. Wala namang anything na problema or whatever. Pero there's just something na parang may mali or parang may need ayusin when it comes to how I feel about the day, how I feel about the work that I do. So, parang nandun yung friction. Tapos, feel ko na ang negative talaga ng energy na wala akong motivation. Yun, I think yung pinaka-specific problem is yung sa motivation part. And then, ang sabi ko sa sarili ko, if ganun yung energy ko, hindi ko mamamanifest yung good energy towards my life. And I don't want that. So, more on dun nanggagaling yung desperation to actually go for this na. Kasi andun na yung feeling na, shucks, I need to fix this na talaga. Or else, kasi I don't want to continue living na, yung negative energy, yun yung pinupush ko every day. So, I Mm. don't want to continue that. So, I went for the VIP coaching na. Ayun. Okay. So, curious question na from what you answered. So, sabi mo na yun nga parang negative energy yung pinupush mo everyday. What made, kumbaga ano yung visible na tawag dito? Ano yung visible Like na symptom. indications o symptoms that's what's happening to you? Shocks, visible na symptom. So, I have an internal roadblock back then. And nagma-manifest siya in terms of energy. Energy with, kumbaga parang sobrang low ng energy ko when it comes to, doing lead gen. When I do lead gen, parang hirap na hirap ako na gusto ko nang tumigil. Gusto ko na lang okay. Naalala ko lang, pinaka-specific scenario siguro is para siyang self-sabotage moments, na imbes na mag-work na lang ako, nakahiga lang ako buong araw, and I'm just watching Netflix the whole day. Kasi nga, yung energy ko parang ayoko nang gumalaw talaga. Mm. So, I think yun yung pinaka-clearest na scenario na I can remember back then. So parang yun nga, nabanggit mo kasi to dati that parang you were lacking motivation talaga. Diba? Yung sinabi mo na wala namang masamang nangyayari pero it's like ano ba yun? You stop dreaming, parang ganun. Opo, Tia. Parang kasi 'di ba, I'm doing business. And supposedly, yung ideal picture ko of myself is gustong-gusto ko yung ginagawa ko. And because gusto ko yung ginagawa ko, sobrang pumped up ako na mag-lead gen, kumausap ng mga tao to create content. Yun, yung pag-create din ng content, hindi na rin ako nakakagawa. Kasi, ang hirap mag-record, magvi-video, ang hirap mag-record ng sarili ko, hindi ko nga feel gawin. Parang wala talaga. So you were not showing up those times. Parang nawala yung, parang hala, para saan ko ba 'to ginagawa? I can think about it na, okay, para sa parents. Pero it doesn't mean much anymore na parang walang Parang walang effect na na meron ka naman sanang Ay, hello. Wait lang, nawala Yan. ata TL. Yeah. Naghang ako ng Naglo-load ba Sino yung sa nag-load? end? Ikaw? Hello? Ayun. Ayan, yan. Okay na. So parang ang nai-imagine ko is that wait lang ha, internet ko. Naririnig mo pa ako? Yes. Ayun. So yung nai-imagine ko is that parang, yun nga, yung parang, alam mo yung deepest why mo eh. Pero wala siyang effect. No. So parang, wait lang, ba't hindi ako bakit hindi ako
motivated ng deepest why ko, supposed to be I am. So parang hindi mo na malaman nung time na yon na ano bang nangyayari sa sarili ko. So hindi mo mahanap yung root cause bakit nagkakaganon ka. So you do not know. Yun pag hindi mo alam yung root cause, hindi mo alam paano sa solve, 'di ba? Yes. So yun ba yung reason na nag-jump ka into the VIP coaching? Yes, yes. Tsaka TL, I mean kasi parang andun pa yung desire na gusto ko maging successful. Pero hindi ko siya maramdaman. So yun yung ano, gusto ko maging successful pero kailangan ko siyang maramdaman Na sa gusto mo current siya. reality ko. Oo. Kasi Mm. parang nakakatakot that time na, hala, ano ba 'to? Ayoko na ba maging successful? Yung gano'n. Hindi ko na ba dapat siya gustuhin? So, things like that. Parang siguro kung hindi siya na-solve, kasi nasa self-sabotage stage na siya So, and hindi ko rin alam, ayoko naman mag-diagnose, pero baka possible na like papunta siya sa depression, something like that. Gano'n. And then, yeah, I think yun yung story that time. Yeah, I got it. Okay. So, what was your primary goal when you started the program? Yung primary goal ko, since nag-aayos ako nung buhay nun, ang nasa isip ko talaga is I want to build yung system ko. System as in yung habits ko daily, na paano ba dapat ako mag-move. Kasi kaya rin ako demotivated that time. Kasi feeling ko ang gulo-gulo na ng buhay ko. So, before the VIP coaching, ang tinatry ko is creating habits, kemerlo, mga ganyan na. Okay, sige, lilid dyan ako ng gantong oras, ganito yung gagawin ko. So, parang I was trying to craft or to develop na, okay, sa isang araw, ganito yung magiging habits ko. I was trying to force it. I feel like I was trying to force it. And then, ayun, I took the VIP coaching and mas na-discover ko naman kung, uy, ito pala yung mas mode ko na mas nag-work sa akin. So, basically to answer ang dami ko sinabi, TL, sorry. Go lang. To answer yung question, yung primary motive ko or ano bang tawag doon? Goal? Nung una is to really build yung habits ko as a person. I wanted to know ano yung system ko dapat daily. Ayun. Kasi you were thinking that it's about creating habits and systems and creating a routine, 'di ba? Yes. Yun yung yung una mong Routine. yun yung una mong iniisip nung pumasok ka. Tapos pagpasok mo sa program, ano yung nangyari? Parang 'di ba? Na-realize mo pasok mo. Realization. 'Di ba yung main motivation ko is to create my routine. Ay, wait lang, TL. Charge ko lang. Saksak ko lang yung charger. Go. Ayan. Wait. Ayan. Very lang. So, yung primary motive ko nun is to create a routine. Tapos, yung before pa ako mag-VIP coaching, tinatry kong, meron ding isang time na naalala ko, tinry kong, sige, what if panggabi talaga ako? Baka dun ko mahanap yung energy na hinahanap ko. What if panggabi talaga ako? So, tinry ko, gising, I was working, tapos natulog ata ako 5 AM na. So, siguro ilang gabi ko siyang tinry. Tapos ewan ko kung si lola or yung kapatid ko, sabi parang zombie na raw ako. Kasi siguro like yung sa mata, even though I was getting 8 hours of sleep during the day. Ganon. So, yun yung example of how I was trying to create a routine na nag-work for me na magkaka-energy ako. Tapos, edi nag-VIP coaching na. When I did the VIP coaching, I do think na na-hit ko yung goal ko of finding my routine that brings me energy. Yun nga lang, mas clear na sa akin kung ano yung klase ng routine na nagwo-work talaga specifically for me. Ayun.
So, routine pa rin siya. I found my Mm. routine. Mm. Pero it's not the usual kasi Yeah. na akala ko. Akala mo hindi yung pareho sa tinuturo sa atin in general advices na ito dapat gigising ka na 4:00 tapos ganito yung gagawin mo tapos mag-exercise ka tapos ganun. So Mm, you mm. found your routine na super personalized to you. Yes, and siguro TL yung best example ko nun, yung pagkakaalam ko sa routine, it's boring. It's supposed to be boring. So before, akala ko, shucks, I have to embrace this. Kasi yun daw yung parang kailangan mong matutunan if you wanna be successful, na being up there means you're gonna do the boring things every single day. So I had to embrace that. Tapos, ayun, nagli-lead dyan ako. Tapos paulit-ulit yung ginagawa ko. Ganyan. Kasi nga yun nga yung sabi. And those insights were shared by the people na up there naman na talaga. So, valid naman din siya. Kaso lang, nung nag-VIP coaching ako, I realized na my type of routine is the kind of routine na every single day, there's supposed to be something new. Hindi ako pwedeng nasa stuck sa isang cycle na paulit-ulit. Ang routine ko Repetitive. is novelty. Exactly. Yun. Ang ganda ng realization. So, okay, so go back tayo dun so pumasok ka sa VIP coaching and then meron kang primary goal, and from that primary goal, what were the outcomes that you were looking forward to see as a result of the program? So, when we say outcomes, ito yung primary goal ko. Bakit? So, parang yung sagot sa bakit na tanong, yun yung outcomes. Ano yung parang result na, Ano kunwari yung yung primary motive ko is magkaroon ng routine. Ano gusto ko makuha out of so that? bakit gusto mo makuha? Ano yung gusto mo makuha? Bakit gusto mo magka-routine? Ganon. Okay. So, gusto ko magka-routine kasi I wanted to wake up knowing what I should do. Hindi yung tipong, shucks, anong gagawin ko today? So, it's more, siguro yung primary goal back then is more on sa business siya. Na pagising ko sa umaga, alam ko na yung gagawin ko, ganyan-ganyan. Hindi na ako gulong-gulo. At namumove ko yung needle sa business. So, that's, ano po yun? Sa business na side. So, yun yung number 1. I wanted to wake up or live the day knowing ano exactly yung gagawin ko. And then number 2, I wanted to have a routine na masasabi kong yung ang sarap mabuhay. Kasi yung ginagawa ko for the day, nagbibigay ng energy sa akin. Kasi yun naman yung reason why I did the VIP coaching, yung energy na hinahanap ko. So, ayun, that's the second one. I think mainly yun yung nasa isip ko that time. So, number 1, ano ulit yung number 1, TL Sean? Waking up knowing what you should do. Ayan, knowing what I should do. And then number 2, yung ma-bring back yung energy. Yung masasabi mong masarap mabuhay, ganon. Kasi yun din yung hinahanap ko na nawala. Kaya ako nag-VIP coaching. Like, last year, I think it was last year, meron talaga akong phase nun na, as in everyday, meron akong ginagawa or meron akong gagawin. Tapos, kunwari, nag-bike ako that day. Tapos, new territory yung yung binaykan ko. Tapos, parang titingin-tingin lang ako sa mga puno, sa sun, wow. Tapos, yung parang andun talaga yung feeling na, ay, shucks, ang sarap naman mabuhay, ganun. So, meron akong phase na ganun. And then, nawala kasi yun. Literal na parang yung feeling na empty. Yun nga, parang I stopped dreaming. Yun yung phase ko kaya I did the VIP coaching. I wanted to get that type of phase back. And then yun,
Yeah, yun yung So, main yun yung motivations ko. oo. Oo. So, the other, kumbaga, dalawang birds. Yung isa is, waking up, knowing what you should do in your business. And then, yung pangalawa naman is, yung ginagawa mo yung routine, pero nasasabi mong masarap mabuhay. Mhm. Okay, Yes. I got you. So, kumbaga, what I'm seeing here is more on, ay, napaka-connector talaga niya. Yung mga sagot mo. Bakit Yung TL? present-oriented. I want to wake up knowing what I should do. That's Mm. present-oriented. I wanted to have a routine na masasabi ko masarap mabuhay. It's actually present-oriented. Kumbaga, yung sinagot mo is not really super far in the future. Kapag yung Mm. tinanong ko is Censor or Crusader, sobrang layo ng isasagot. Anong sinasabi nila? Usually. Wala pa naman ako nakausap na Censor at Crusader kasi usually ang mga na-attract ko is nasa activator at saka connector. Oo. Right. Pero ako kasi sensor ako eh. So pag ako ang tinanong mo ng ganyan like anong outcome ba yung gusto mong makita ganun. So sasabihin ko yan is syempre gusto ko na kasi mabili yung lote na pinapangarap ganyan. Right. So 'di ba in the future pa din siya. Oo. Nagmamanifest talaga yung nakaka-always. So, okay. So, on a rate of 1 to 10. And 10 as the highest. Naghang pa rin ba ako? Wait lang. Ayun, Ayan. konti na. Ayan, bumalik I na. think sa cloudy ata dito sa amin kaya naghahang ako. So, pasensyahan mo na. Ilang segundo lang naman yan. Okay. So, on a rate of 1 to 10, and of course, 10 is the highest, were you able to achieve your goals for getting into the VIP coaching? Why and how? Definitely a 10, TL. Nakuha ko yung kailangan ko talaga. Kasi, yung goal ko is number 1, malaman talaga ano yung routine na nag-work for me. Tapos number 2, yung energy. So, dun pa lang, that's both a checklist already na both na-checkan yung box na yun. So, 10 siya. Kasi I really got what I needed. Mm-mm. So, in terms of status right now, hindi ako perfect person na nafa-follow ko talaga siya. And just like I told you earlier, there are days na nagpo-procrastinate ako na imbes na gumising na ako, "Ay, gusto ko pa matulog," ganyan. So, I still have lapses. Mhm. But when I become intentional, gusto kong matulog ng 12. Matutulog ako ng 12. Kasi I already know kailangan ko matulog ng 12. Gusto kong gumising ng 7:30. Gigising ako ng 7:30. So, I can easily get back to the rhythm that I want to get back to solely because number 1, alam ko na kung paano ko siya ibabalik, kung anong klaseng reality yung gusto kong i-live. And then number 2, kasi gusto ko. Yun. So, it's a matter of gets ko na ano yung routine na nag-work for me. Mm-mm. And number 2, yung willpower na lang talaga na gustuhin ko yung reality na yun. And I do want that kind of reality. So, ang dali na lang sa akin na kunwari mawala ako sa sleep for 2 days, ganyan. Super bilis na lang sa akin na mag-switch to my best potential. Because I already know how to leverage it. So, Exactly. super big win siya for me. Mm-mm. And masasabi mo ba na magagamit mo siya forever, yung knowledge na nakuha mo? Yes. Given na yung chronobiology ko is yun pa din. Diba? Ayan. Oo, Oo. kasi kung mag-change ka naman ng chrono, kasi yung hindi ka naman overweight, hindi ka naman din underweight. So, siguro kung mag-change yung yung degree mo dun sa wheel, mga 5 degrees lang, and it will not affect your chronobiology. Usually, ang na-affectan una is yung food list. Yeah. Ayun, TL. Tapos, alam ko nag-update ako sa inyo nun during yung VIP coaching natin all throughout. I think 6 months yun, diba? I think there was a time na nag-update ako sa inyo
na kung ano yung mga pinagagagawa ko. Tapos I was able to tell you na ano, na yung statement na parang ang sarap mabuhay, gano'n. So, Yeah. bumalik na yung energy na although nalimutan ko ano exactly yung ginawa ko at Mm. that time. Pero yun, Yeah, pero na-sustain mo 'yun, kumbaga you got into a point na naramdaman mo na ulit na ang sarap mabuhay and hindi ka na bumalik dun sa point na, ano ba naman 'to, cycle gano'n? I still have ebbs and flows sa life. So, Mm. merong time na like nada-down pa rin ako. And I Hmm. think there are already more on ano na rin siya, like external factors, Mm. gano'n. So, major ano na rin yung external factors. Plus, ngayon ko lang din na-realize, yung mga times na 'pag nada-down ako, yun usually yung times na, ay hindi na pala ako nakakapag-journal, hindi na pala ako nakakapag-meditate, hindi na pala ako yung parang manifestation Mm. writing, Mm. ganyan. So, eto parang ngayon ko lang din na-a-analyze yung mga past weeks. Kasi may gano'ng modes ako minsan TL, eh. Mm. Ayun, so parang recently binalik ko ulit yung journaling na okey navi-visualize ko ulit yung future, yung mga bagay na gusto ko. Mm. Tas bumabalik ulit yung energy ko na hindi na ako depressed mode. Dahil dun nga na so ibig sabihin usually naaano ko lang siguro yung mind ko, which is my first priority as a connector. So, Mm. I think napapabayaan ko lang yung mind ko Hmm. kapag ganun. Mm. Ayun. So, yun yung number one example Mm. na naisip ko, yun. So kumbaga, kumbaga, you already so puwede namang mag-yes ka or no, it doesn't matter. Kumbaga, sa'kin ang naintindihan ko is, kumbaga, you already got the foundational knowledge na kailangan mo in order Hmm, for you to live the life that you want. hmm, Na kahit pa kasi yun yung sinasabi ko, eh, problems can happen anytime. We also have kumbaga, I also have downs, pero kapag napupunta sa point na yun, alam mo kung paano ka babalik, eh. yeah, yeah, yeah. 'Di ba? Yung hindi Opo. yung tipong hindi ka magtataka na kung ano yung problema. Kumbaga, hindi ka na in the dark kapag nagkakaroon ka ng lows or ng downs. Hindi ka na in the dark na hindi mo alam kung ano nangyayari sa'yo. You can diagnose by yourself na, "Wait, saan ako nagkulang? Ano yung hindi ko nasunod sa ano? Ano yung hindi ko na-honor sa katawan ko?" Yun ba yun? Hmm. Yeah, opo, TL. Parang madali na lang akong umahon. Parang gano'n yung feeling. Tapos Mm. eto naalala ko pala TL, certain ano, specific scenario. Merong isang gabi na parang nagdadrama ako, I feel lost, 'di ko na alam anong gusto ko sa buhay, ganyan. I feel parang yung energy ko down. And then gumising ako ng the next day umaga, naligo ako, ta's yun okey na ulit ako. Andun na ulit yung energy ko I think just because naligo ako nung umaga. So Mm. kasama pala siya dapat sa routine ko. Kaya 'di ba dapat naliligo. Oo. Yung Yun mga pala gano'ng yun. simpleng ano na, Mm. ang nagwo-work pala sa'kin is umaga bukod sa naliligo, like nag-aayos na, gano'n. Oo. Mm. So, effective siya for me, it brings my energy back Mm. instead of, 2 days na gano'n, sobrang tamad. Oo. So, parang Ayun. ano nga, I think I don't know about you, kasi ako personally, ako kasi yung pinakaunang client ko, eh. Kaya Mm, na-delay ng 2 years before ko ni-launch yung coaching. And I realized sobrang ano siya, sobrang alam mo yung napunta muna ako ng valley of despair before ko na-realize na, ay eto pala yung gamit ng HPP coaching. So, hmm, after following my profile and then allowing my partner to follow his profile, actually everything went very light na. Alam mo yun nga yung masasabi mo, eh. Lagi ko nga kinukuwento yun na gigising ka ng umaga,
hindi yung tipong, oh shit, nagising ako. Kasi napunta ako sa point na yan while freelancing. And wala, sobrang 180 degrees na na turn ng buhay na Mm. wala ka ng takot na na okay, maka-encounter ako ng problems. I know I'll encounter problems in the future, but I know I'll be able to solve them kasi alam ko na sarili ko. Kilala Mm. ko na sarili ko and I know how to navigate life already just by knowing myself. So, that is for me. Kasi nga, hindi ko rin naman pwedeng i-assume na everyone is as self-aware as me. Pero, Mm. the gift of self-awareness that HBP coaching gives you is just something na hindi mo mahahanap kahit saan. Yes, 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 true. Parang ano siya, TL, yung analogy na naiisip ko is, para kang, alam mo na yung superpower mo. Yeah. Nasa bulsa mo na siya. Gagamitin mo na lang siya kasi meron ka na eh. Depende na lang sa'yo kung paano mo siya gagamitin. Mm. So, parang ganun siya. Parang bato ni Darna. Oo. Nasa Parang bulsa. ganun. Ang galing ng analogy. Okay, so can you share any specific challenges or obstacles na you faced during the program, as in within the 6 months program, and how did you overcome them? I think yung challenge ko, especially nung una, is yung pag-follow sa chronobiology. I mean, it's easy to follow. But, since I'm still learning, parang, okay, nasa HBP yung focus ko, sige, gagawin ko siya. But then, few days after, nakalimutan ko na siya. I'm doing other things na. So, Mm-mm. parang nasasantabi ko siya. Kasi siguro, ADHD, charot. Hindi naman. Pero like, distraction. Mm-mm. It's more on like priorities sa life. Parang nasasantabi ko siya. So, nawawala yung focus there. Tapos mag-update ka sa akin. Ay, oo nga pala. Kailangan ko nga pala gawin to. Ganon. So, that really helps yung follow-ups. Kasi at least nare-remind ako ng, oo nga, I want to do this nga pala. So, yun yung parang problem. I think that's the problem naman with beginners when you're still learning something. Hindi agad siya nagsisink in. So, all throughout the VIP coaching, it's a matter of learning, getting to a point na hindi mo na siya kailangan isipin because it's already become a habit of Mm. yours. Like, for example, ngayon, I don't to think or di ko na kailangan i-memorize yung chronobiology ko because it's already embedded in me. Parang after natin paulit-ulit mag-call, paulit-ulit follow up, nagsisink in sa akin na, okay, 12 or 11 yung tulog ko, 7:30 yung gising ko na recommended or best for me. Ano pa ba yung power hour ko, 1 to 2 PM. And I've had those like mini events in my calendar na. Like nakalagay na sa calendar ko 1 to 2 PM power hour. Move, ganun. Mm. Tapos, ayun din, parang it's yung buong VIP coaching, it's a learning process na unti-unti mong bini-build yung building blocks ba. Kasi hindi talaga siya magi-gets sa isang call lang na, oh, yan yung Mm. chronobiology mo, tapos kailangan masunod mo na siya, like, Yeah. ng bonggang-bongga. So, yun, it really takes time for me to sink in everything. And I feel like ganun talaga ako, usually. Mm. Kailangan paulit-ulit ganunin. Oo. Hanggang Kasi sa you encounter mag-sink in. encounter a lot of new things every day, especially nung nalaman mo na you have to be exposed to something new every day para merong buhay yung Mm. buhay mo. So, actually one of the things that I didn't understand that. Ayun ang ingay. Sumingit na naman. Yung sumingit na naman siya. Yung nakikita ko kasi, people, especially yung mga hindi pa exposed sa decode and all that HBP, they think that my VIP one-on-one coaching is like a course na Mm. it's an additional thing to their life. Alam mo yon? When in fact, how I see it is it's actually, this is your life. This is the HBP coaching. Ganito kasi dapat sila. Yung sinabi mo nga na embedded, dapat ma-embed siya. Hindi siya something na,
hindi siya pareho sa mga skill courses na you have to set aside time to do it. Yung VIP coaching kasi, you don't have to set aside time to do it. You just have to follow it kasi it's already your 24-hour clock eh. We are following, Right. 'di ba? True. So, kaya ano siya, kaya it's really hard in the beginning because our mind has the capacity to help to tawag nito, it always says no to something new. So, bago sa yung information eh. So, it will not accept it right away. Pero actually, when your body is able to experience how it is following your profile, actually gusto naman pala ng katawan eh. So, doon pa, nagigets ng mind mo na, oh, shoot, ito pala yun. Ba't hindi ko to trinay noon pa? So, yun yung yun yung kagandahan naman yun. Yun. So, Ay, tsaka TL dagdag pala. go. Kasi ang question mo is, paano ko na-overcome yung challenges na yun? Na-overcome ko yung challenges na yun kasi the more that I followed it, the more kong naiintindihan yung effects niya sa katawan ko. So, it's not really about, ay, kailangan ma-consistent ko to. The focus was now on, ano ba yung nafe-feel ko when I do this? So, I think that's a huge help when it comes to habit building. Na hindi ko goal ma-consistent yung isang bagay. Ang goal ko is magets yung sarili ko ay ano yung for me. Saan ako pinakamasaya. Kasi when I understand that, it doesn't, ang nangyari, hindi na siya chore to do that. I begin to want to actually do na gumising na ako ng gantong oras kasi it really feels good, ganun. So, andun talaga siya sa execution. And then the execution will just show me or make me do kung ano talaga yung mga bagay na for me. Yun. So, Yeah, yun naalala ko yan from another mentee. Na actually sabi nga niya sa akin nung i-interview ko siya was, hindi ko nga sinusunod 100% eh. Ang sinusunod ko lang mga 60 to 70%, but look at me. I'm just like, para lang daw siya naglalaro, ganun sa trabaho. Kasi sobrang productive niya. Tapos, from 3 clients, nasa 8 clients na siya ngayon. grabe, Oo. galing. Yung 3 clients before kami nag-start, sobrang Oo. stress na niya nun. Hindi niya alam paano i-handle. Kaya siya pumasok sa coaching. And ngayon, 8 clients. Tas para lang siyang Parang naglalaro. So, yung sabi niya sa akin is, yun niya, hindi naman niya sinusunod lahat. Kasi hindi naman talaga kayang sundin 100%. So, I think, hindi ko to na-emphasize nung sa atin na, you don't actually have to force it na 100% mo siya masunod. Of course, the goal is, as much as possible, 100% mo. But then, because there are outside factors na posibleng hindi natin siya masunod lahat-lahat, it's really okay. Ang importante is, you follow one thing at a time. Kasi, yun nga eh, unless ma-experience mo, yung sinasabi mo na, yung execution mo, dun mo pa kasi na-experience kung gaano siya kaganda sa katawan, kung gaano ka ka-happy. And because of that, you don't have to force yourself to do it again. You're actually wanting to do it again. 'Di ba? So, yun yung kagandahan niya. And, yun nga, another mentee, sabi nga sa akin, you will never really know the depth of the HBP coaching until you're there. Yeah. True. Diba? So, yun, Yes. kinikilabutan ako. So, okay. So, what's the number one VIP coaching resource na that massively helped you in your transformational journey? And how did it help you? Resource, like the things that I got all throughout our Yeah, coaching. anything na nakuha mo from the coaching. Yung number one resource would be, I think super helpful nung yung mismong parang tawag dun, yung platform kung saan namin nakikita yung insights yung and everything. profile. Yes, yung profile. Pero even though helpful siya, and ang sarap makita nung information na, hala, ganito pala ako, ganyan. It won't really make sense until mag-VIP coaching call. Kasi ang nakikita kong kulang dun is, as someone na strategic, hindi ako convinced na ganito yung result ko. Paano naging ganyan yung result ko? I wanted to get the details. Like, how did it come to that conclusion na ganito ako, ganyan.
So, when we did the HBP coaching calls, I think yun na lang yung number 1 ko, TL. Kasi kung Mm. wala yun, sobrang hindi mag-work yung profile Mm. lang. I see, I So, see. yung coaching calls talaga, yun yung beneficial for me. Kasi, hinelp mo naman ako na himayin. Pinaintindi mo naman sa akin kung Mm. bakit ganito yung result. Bakit ganito ako. Paano nangyayari yung mga bagay. Yan. So, you helped me understand those details. Mm. And when I understand things kasi, that's when I'm convinced to actually follow it or to do it. Mm. So, that's why I did yung mga things kasi na-gets ko siya. So, kumbaga, So, it has to make sense to you. yeah. It's hard for me to follow things na hindi nagme-make sense. Ah, Na parang kabod information lang. ah. Ganun. That makes So, sense. super helpful. That makes sense kasi yun nga mind ang number 1 priority mo eh. So meaning, did I mention to you na connectors have a lot of connectors have crusader traits? I think na-mention ko yun. Yeah. Yeah, so parang madaming connectors ang para silang crusader in the mind. Kaya pala nung time na pumasok ka akala mo crusader ka. Kasi very goal-oriented. Oo, oo. Dun ko nga marami na nga ako na nabasa 'di ba na connector na profile. Dun ko talaga na-confirm na ay oo nga para silang mga crusader. So, meaning aside sa crusader yung mga connectors at saka sensors sila actually yung mga parang mga crusader kung kumilos. So, yeah, that made sense a lot to me as nalaman ko lang kasi siya nung parang 2 months or 3 months tayo into the coaching. Kasi nga may continual kami education within our coaching group. So yun. Right. Ayun. Tapos, ano pa ba, TL? Sige. Nasagot ko ba yung question? Actually nasagot mo. Yeah. Thank you for that. And okay, so may naisip lang ako na question actually. Kasi nasagot mo na yan na-achieve mo yung goal for getting into the program. So, going back to the challenge before ka pumasok sa VIP coaching. If for example, let's rhetorical, yun ba tawag ng rhetorical question? Na if you have not joined the program, what could have happened? What could have your solutions been? I think kung hindi kasi ako mapapasok sa program, what will happen is it's a matter of trial and error for me. And trial and error might mean na nagde-deplete na ng bongga yung resources ko, such as for example, kasi that time, bukod sa HBP coaching, I also invested in so many courses, TL. Kasi nga, tinatry ko ayusin yung buhay ko. I was trying to fix something na hindi ko naman alam ano talaga yung problem. So, I invested in Coach Allen's program. I invested in Maria Wend's program. Tapos magkano yun? So, ang dami kong investment that time. Kasi nga parang, ay, kailangan ko mag-grow. Kailangan kong i-grow yung level ko na kung nasan ako ngayon. Ganon. So, I think if I did not went dun sa HBP coaching, I would have probably made a lot more investments na akala ko yun yung answer. Pero hindi pala yun. So, ayun, more on trial and error ang mangyayari. That could lead to parang mas madedeplete yung resources ko. Tapos, siguro mahirap pa rin yung sa part ng motivation. Kasi baka wala na akong pera, wala na rin akong gana sa buhay. So, yun yung one possibility. O hindi kasi nangyari. So mahirap talagang alamin kung ano dapat yung nangyari. Yep. Or kung hindi man nag-HBP coaching, it just might mean na it will take me longer to find out what really works for me. Yun. Yeah.
I agree with that one. So parang sa sinabi mo, kasi nag-ano pala, nag-i-invest ka na pala sa kung ano-ano nung time na yun because you thought na yun yung magiging solution sa problem mo, di ba? So, yung nare-realize ko, ako yung naka-realize yun, no? I don't know if you realize yun. Pero, let me see. Nandiyan pa ba ako? Yes. Opo. Nag-blackout na naman yung screen ko. Wait lang. Hindi ko alam ba't nagkakaganito siya. Wait lang ha. Sige po, sige po. Or rejoin TL, pwede rin. Or ako ba